Nako, breaking news! Alan Cayetano, binira ang 6 na senador. Pahiya kayo ngayon dito, nanigas kayo ngayon dito, no? At dito, pinag-uusapan din dito kung ba't hindi sila pumiro ng partial report. Hindi inaasahan ni Pinky, no? Hindi niya inaasahan na papalagan siya ng mentor niya. Alam ko, mentor po ni Alan Cayetano ay si Pinky. Ngayon dito, nangingibabaw sa kanya, hindi galit, ha? Ang nangingibabaw kay Cayetano, hindi rin politika o kulay o ano pa mang bagay, kundi yung katwiran ang nangingibabaw sa kanya. Kung saan, tama na nga naman naman, tama nga naman talaga. Bakit mo hindi imbitahan ng isang tao, pero gusto mo malaman kung sino Big Fish? Ha? Di ba? Tama naman, di ba? Kaya talaga dito makikita mo talaga yung talino ng isang senador, no? Yung iba diyan, napaka-plastic. Mo pumunta sa ospital, kakamayan yung pasyente, inapiran. Alam niyo na, gusto tumakbong pangulo. Yung babae, senador, no? O eto, pasok na po natin si Alan Peter Cayetano sa kanyang pahayag at pahiya dito mga senador, ha? Pahiya dito. At nasan nga pala si Bato? Pag-uusapan din natin. Ha? Makatwiran na pahayag ni Alan Cayetano kung bakit absent si Bato. Ha? Hindi katwiran dito na sinasabi ng karamihan na kung talagang matapang ka Bato, harapin mo. O sinong ugok na nagsabi sa'yo pag matapang hinaharap? Ha? Kahit si David, si Solomon, nakipagdigma nung araw, hindi hinarap yung napakaraming tao na alam nila matatalo sila, no? Kaugukan yun, hindi katapangan yun, no? Huwag kayong magsasalita ng bagay na inyo lang, haka-haka nyo lang, ha? O yung napagsalin-salin na salita lang, ha? Magsalita kayo ng bagay kung saan yung katwiran nangingibabaw. Hindi yung masalita nyo, kung talagang matapang ka, harapin mo. Saan nila nakuha yung ganung word? Kung talagang matapang ka, harapin mo. At yung talaga, kaya pala maingay kasi kaya pala nag-iingay kasi may tinatago. Talaga mga bopers talaga yung mga mga vloggers, no? No? Tinuturuan ko kayo, ha? Buti nakasagupan niyo ako, natutunan niyo to. O ito, painggan po natin si Alan Peter Cayetano. Ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arrestin na lang siya, tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon... O tingnan mo may secret warrant pala ang ICC. Sipin mo kay Alan Cayetano yan, may tinatawag na secret warrant. Totoo naman talaga kahit sa Pilipinas, dapat ang warrant sinisikreto. Hindi pinapalam, halimbawa, doon sa tao, iwawarrant kita, tatakas yun kung mabigat ang kaso. Baka di mo na makita sa bahay yun. Ang warrant talaga sinisikreto. Siyempre, si Bato de la Rosa, ikaw ba naman, kung talagang walang kasalanan na harapin mo, bakit? Sa tingin mo, si de la Rosa, kung napupolitika, may kasalanan man o wala, dadali sa dahig yan. Ikaw, payag ka? Nasa kalagayan ka ni Bato? Sasabihin mo, kung talaga wala akong kasalanan, haharapin ko. Dinala ka sa dahig, wala ka namang kasalanan, payag ka? Hindi ka na makakabalik habang buhay ka na doon? O yan, kaingotan mo, hindi yan katapangan. Kaeng-engan yan. Juez lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Tama. Yun ang stand namin. Tama, hindi lang stand namin yan. Stand nila Senator Marcoleta at stand na napakaraming Pilipino yan. Na dito dito sa Pilipinas may justice system na buhay. Ang ginawa nila, pinawalang tala yung justice system sa Pilipinas na pamamagitan ng pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Di ba? Walang makapag-assure kay Senator Bato . Lalong uminit yung summer nung nandito kayo. Kumusta kayo? Ayan, One cent for... Well, sure. Sir, yung kay Senator Bato na ongoing. So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang nyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito,
kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Ay, hindi. Hindi ako pupunta dyan. Kahit napakatapa ko ako pinakamagaling na warrior sa lahat, hindi ako para pumunta doon sa isang lugar kung saan alam kong talo ako. Kahit alam ko mananalo ako. Sorry, alam ko matatalo ako. Alam kong huhulihin ako. Hindi dito katwira kung matapang ka. Yung sinasabi nilang kung talaga matapang ka, harapin mo, panuksulan nila yun. Panuksulan nila yun sa mga tao na gusto nilang mahuli talaga. 'Di ba? Ganyan mga yan, ganyan kabababaw yung mga yan. Kung gusto nyo man pumunta, yung editor nyo mismo magsasabi, huwag kayong pumunta kasi pwede naman kayong mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na huwag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit, o kaya on official business, in this case, may threat eh. So, nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon, ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arrestuhin na lang siya, tapos ipadala na siya doon. Grabe, no? Grabe gobyerno ngayon, no? Yeah. Alam nyo, hindi naman sa katayuan ni Bato de la Rosa kung ba't natin siya arestuhin dahil DDA siya o kaya si Pangulong Duterte. Hindi. Huwag mo siya nga arestuhin dahil ang soberenya ng Pilipinas, hindi nila naintindihan ng soberenya. Yung mga galit kay Duterte, hindi nila naintindihan kung ano kahalagahan ng soberenya ng Pilipinas. Kung ano ang kahalagahan ng soberenya sa economics, sa trade, sa lahat ng bangon natin sa bansa. Hindi nila alam ang kahalagahan ng soberenya. Hindi nila alam yan. Kaya gusto nila ipapunta pa rin ng mga DDS doon sa dahig sa ICC. Yan. Tapos sabihin nila, mga pinaglaban, mahal namin taong bayan. Pero yung soberenya ng Pilipinas, hindi nila pinaglaban. Doon yung makikita talaga na nagsasalita sila ng sabunganga lang pero hindi nyo nakikita sa gawa. And then nag-announce yung para nila sinabi na ayoko nang uminom ng soft drinks. Ayoko, di ako nainom yan. Pero mamaya pag uwi sa bahay, lagok na lagok ng soft drinks. Parang gano'n, pa-plastic. ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang Tama. ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. So I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arrestuin siya dito sa Pilipinas. Pero yung sasabihin, pwede siyang kunin tapos ipadala na lang sa ibang bansa. Ang hilig nila sa ganyan, no? Yung papadala sa ibang bansa. Para kay Saldi, di ba? Nag-react yung Czech Republic na no way. Parang that is kidnapping. Parang kidnapping yan, di ba? Yung kay Saldi ko, na gusto atang pauwiin si Saldi ko, isabay na. Kung makita si Saldi ko doon, isabay na sa Pilipinas, kidnapping yun para sa Czech Republic. Ang hilig na sa ganun, no? Yung ganung style. Ay maninindig. Akala nyo nasa kapangyarihan kayo ngayon. Ha? Una-una yung kaya kayo nasa kapangyarihan ngayon, gumagana kayo dahil sa taong bayan. Ha? Yung pinapasahod niyan sa amin lahat yan. Tapos yung power na kung saan ba't kayo naupo dahil sa taong bayan kasi binoto kayo. 'Di ba? Mahiya naman kayo. Yan ang sasabing mahiya naman kayo. 'Di ba? Mahiya naman kayo. Kami naman magsasabi sa inyo, mahiya naman kayo. Yan siya. So the Diba? threat is the arrest, Senator. Yes, I mean, that's from the start naman, di ba? Kasi nilabas nila na may warrant tapos may ganon, di ba? Oh. So I'm not judging what's right or wrong. I'm just giving you human nature. Di ba? Human nature. Kahit ang Secret Service, pag tingin nila may threat sa presidente, sa vice president, hindi nila papupuntahin doon. Di ba? So hindi po voluntary ang pag-a-absent ni Senator Bato. Gustong-gusto niya po pumasok sa session. Let me clarify one more thing. Sabi nung iba hindi siya nagtatrabaho. Magkaiba po yun ha. Kasi sa loob man o sa labas ng Senado, napaka-importante ng plenary, napaka-importante po mag-participate, napaka-importante po ng committee hearings. Kung magkakaroon ng impeachment, napaka-importante din na umattend doon. But that's not the totality of the work of the senator. The research, the consultation, going around the country, that's all part of the work. So katulad ngayon, di ba, break. Diba? But after this, tatakbo ko, group of businessmen naman,
consultation naman about yung contingencies dito sa energy crisis. That's part of my work. 'Di ba? So, kung may hearing kanina, I could have attended that or this. Kung may hearing mamaya, I can attend my consultation or that, but that doesn't mean we're not working. Ganon din kay Senator Bato. Fully functional yung staff niya, yung mga memos sa kanya, mga filing nila, magpo-monitor tuloy-tuloy. Again, do I work? Kahit naman si Bato de la Rosa, wala yung absent. Akala siguro nila yung trabaho ni de la Rosa, yung kagaya sa opisina, yung nagsusulat, nagtatype, maghapon, 8 hours, akala nila ganun trabaho ng isang senador. Hindi ganun ang trabaho niyan. Paunti-unti lang ang trabaho niyan, minsan utos lang yan eh. 'Di ba? Lahat naman ganyan, pati ang mayor, signatory lang yan, pirma-pirma lang yan eh. Hindi naman pa full-time na akala nila, kagaya ng call center, yung mga tatrabaho, busy-busy, kaya sa mga restaurant, akala nila gano'n ang trabaho ni Bato, yung talagang busy-busy siya. Hindi, si Bato, kahit di pumasok yan, ipag-utos niya sa staff niya, tawagan, or yung sekretary niya, ganito gawin. Kaya ginagawa ni Bato yan kasi nga may threat na baka kunin siya. Want him to attend? Yes. I think he also wants to attend. Namimiss na niya yung trabaho niya sa Senate mismo. Kaya lang kung ang kapalit naman doon, pagtuntong niya doon, bigla siyang arestuin, bigla siyang isakay sa aeroplano at ilipad sa Hague, 'di ba? Ilalaban niya Yan talagang gagawin yan. Yan talaga gagawin yan. yung karapatan niya. So walang reason para i-dismantle yung office at hindi siya pasweldohin na. Kung gano'n, edi para mong sinabing i-threaten mo na rin yung 23. 'Di ba? Dapat yun ang baliktad eh. Bakit ang tinitignan natin yung may threat? Bakit hindi mapanindigan? Bakit ba yung 250,000 na sahod ni Bato de la Rosa, hindi ko pagka 230 o 250 sa isang senado, ba't yung sinisilip na hindi napasok pero nasahod? Bakit kayo inggit na inggit? Ha? Silip na silip kayo kay Bato. Oo, tama naman. Tama, karapatan nyo at mali din naman talaga si Bato. Dapat talagang silipin. Pero hindi eh. Obvious na obvious eh. Ang sinisilip mo yung kay Bato lang. Pero yung mga congressman wala namang ginagawa. Puro lang panggulo sa Pilipinas at nangungurakot pa, pitatakpan yung mga kurakot. Hindi yung sinisisi yun. Harap-harapan nagtatrabaho siya pero nasahod sa gobyerno, pero tinatarantado lahat kayo. Hindi yung sinisisi yun. Mainim pa si Bato, hindi napasok kahit nasahod, tanggap namin eh. Di ba? Tanggap namin kahit di nasahod si Bato eh. At least wala siyang tinatarantadong tao. Hindi katulad na ibang congressman, kung manarantado at sa anong paraan sila na nanloloko. Nagsalita na si Tamba. Tahimik sila. Ayaw nila magsalita. Yung mga ibang dilawan, anong ginagawa? Tahimik, nagmamasid. Yan ba yung pasahod namin sa taong bayan? Na dapat tuklasin nyo kung sino may mastermind? Sa flood control, ayaw nyo? Dyan masakit kami. Masakit namin pasahuran kayo kaysa kay Bato. Di mainam na kay Bato pasahuran namin kahit okay lang, kahit di napasok. At least yung opisina niya, nagana pa rin. Ng gobyerno, Senator Bato, nasa Pilipinas ka, may korte dito, safe ka. Pumasok ka, walang kikidnap sa'yo. Hindi siya ma-assure ng ganun eh. So again, I'm not judging, pero linawin lang natin yung sitwasyon. Kasi ang lumalabas na sitwasyon para bang siya ang ayaw pumasok at dapat siya disiplinahin. Hindi ganun ang sitwasyon. Gusto niyang pumasok, pero live yung threat sa kanya. Sir, yung partial committee report sa Senado, yung sa Blue Ribbon regarding the flood control, as of now, Sen, wala pa po itong sapat na pirma, yung comment po. Well, two things. One, I've been around government long enough to understand na systemic yung corruption. Napakasakit, napaka-tragic yung flood control scandal, but may opportunity dito. Yung opportunity dito ang opportunity dito is yung hindi lang one time, big time, no, but to go to the root of the problem ng corruption sa Pilipinas and really address it. Ang unang naging problema is we didn't start with the truth. 'Di ba? From the start, sinasabi natin hindi lahat yung ghost. Pinalabas lahat ghost para mas marami magalit. Ngayon ina-admit nila hindi maraming ghost. Pangalawa, from the start sinasabing may mastermind pero tinatagpi-tagpi. Ano nangyaring net effect? Everyone na magkalaban sa local, sa national, ang kanyang mastermind, yung kalaban niya. Rather than finding kung Tama sino yun. ang tunay na mastermind pangkabuuan. Tapos, pag loyalista ka, ang stand mo, mastermind si Duterte. Di ba? Hindi, tama ang DDS eh. Bakit? Tama siya sabi. Bakit? Sino mastermind? Nasa year 2023. Hanapin natin. Hindi naman si Pangulong Duterte ng year 2023. Di ba?
Kaya huwag niyo sasabihin, talo kayo mga loyalista kayo, kahit anong gawin niyo. Huwag niyo sasabihin na mastermind si Duterte. 2023, ang budget, mastermind si Duterte, wow! Gusto niyo lang pumuntos. Gusto niyo lang talaga, wala na kayo masabi kasi aminin niyo, ang mastermind nasa 2023. Wala sa 2020, hindi sa mga Duterte ang 2023 sa ano niyan. Okay. Having said that, I believe sincere lahat. Sincere ang Pangulo na isolve to, sincere ang Kongreso, sincere si Senator Lacson, etc. But eto lang ang tanong ko why so much fuss? Sir, pasensya na kayo sir hindi po sincere po si Pinky. Hindi po. Siguro kasi mentor niya yun Mentor niya yun. Narinig ko isang beses sa hearing yata, mentor niya si Okay, respeto kita kasi ginagalang mo si Pinky. Ako naman sir, ginagalang ko naman si Pinky kahit noon pa man Believe nga ako sa kanya noon ang tapang niya Ang ayoko lang yung sa ngayon ginagawa niya. So, tama yung sinabi niya tama yung sinabi kaya Hindi porket yung isang tao nakagawa ng kasinungalingan, lahat na sasabihin niya kasinungalingan. Engot lang nagsasabi nung gano'n, na pag nagsinungaling yung tao, paniniwala niya sinungaling na. Di ba? Di ba sabi ng nakaraan, yung mga nag-fake news daw, wag niyo paniwalaan yung nag-fake news. Di ba? Wag na paniwalaan yung nag-fake news. Bakit? Kasi sinungaling nagsabi, pakalat lahat na sasabihin nila fake news. Mali yun. Hindi porket yung tao nakagawa ng fake news, lahat ng sasabihin niya fake news na. Di ba? Yun ang kalokohan. Ganun din katulad ni Cayetano, hindi porket yung tao nakapagsinungaling, lahat niya sinungaling na. About the partial, when we have the opportunity to have the whole and bigger picture. Even sa pilian ng witnesses, in my experience, alam niyo naman naging chairman din ako ng Blue Ribbon ng matagal, you just allow the witnesses. Then through cross-examination, through the questions, interpellations ng mga senador, makikita kung sinong sinungaling at hindi. Grabe, pahiya ka rito, Pinky. Uy, hindi mo inaasahan, papalagyan ka ng mentor mo. Oo. Mentor ka. Hindi ka papalagyan ka ng mentor ka. Ito, matagal siya naging Blue Ribbon chairman. 2007 yata. Ano sabi niya? Kailangan mag-imbestiga ka para malaman mo kung credible ba talaga siya sabi ng tao. Hindi yung sa pamantayan mo lang, nakita mo lang, hindi totoo yan. Paano magkakasya 805 billion? Paano magkakasya yan? Diba? Hindi sa pamantayan mo. Sa pamantayan ng mga tao nandiyan sa senador. Hindi ikaw lang ang senador dyan, Hindi ikaw lang. 24 kayong senador dyan, Hindi yung pamantayan mo ang masusunod. Hindi porque chairman ka, yung ibang ka-blue ribbon mo, wala ka ng pakialam. Ang difference lang, nung 2007, nung kami, wala pa masyadong social media. So, nandyan ang lens ninyo bilang journalist. So, dino-double, triple, quadruple, fina-fact check nyo. Ngayon kasi, lahat may social media. So, for the same witness, may grupong maniniwala, hindi. But that shouldn't stop the Senate from inviting witnesses. So, kasi kung sasabihin natin, ang i-invite lang natin na witness ay credible, then number one, you're already prejudging. So pag hindi pala na-invite yan, hindi credible. Pag na-invite pala yan, credible. Di ba? Secondly, pahiya ka rito, Pinky. Yes, si credible yan Si credible ho. you're taking out the opportunity for the people to judge from themselves. Di ba? So kung sasabihin mo, halimbawa, Mike Defensor, o sabihin mo, totoo ba sinasabi about the Marines o hindi? Let the people judge. O ngayon, yung sa NBI, sino paniniwala natin? Yung NBI o siya? Diba? That's the beauty of having 24 senators. We're not all members of the Blue Ribbon, but anyone can attend and anyone can ask. So, ang tingin ko, we're making a mountain out of a molehill dun sa partial. Naapektuhan din kasi ng konting rivalry ni Senator Lacson at Senator Marcoleta. But the si Pinky lang talaga po, sir. Ang gusto ni Senator Marcoleta, kumpleto yung investigasyon. Siya ayaw niya. Reality is, di ba? Bakit tayong nakapokus sa partial? Hindi pa nga na-unveil lahat In fact, marami sa amin kasi binasa, we don't agree with the report. So hindi sa ayaw namin pumirma. Di ba? We have a lot of disagreements there. But why are we not talking? Ako personally, hindi pa tapos Tama. Hindi pa tapos Tingnan mo, marami, hindi lang to marami pang yugto maraming nabubuksan. Tama. Di ba? Hindi pa tapos ba't may pirmahan? Partial pa lang So for example, if you invited Zaldi when he was still chairman ng appropriations, iba malamang sagot niya.
Nung natanggal siya, iba sagot niya. Nung bumaliktad at sinasabi na admin at hindi siya, iba na naman storya. Hindi ko alam pag nahuli at pumunta dito kung iba. So our effort should be get him there or get key witnesses like him to get him to the Senate and to the DOJ and to the Ombudsman. Until then, di ba, it's he said, she said, and ang problema, he said this ng January. But siya din, he said this nung October. But siya din, he said this last year, ganito. So paiba-iba eh. So sa hearing mo lang matetest yung credibility. Pero yung sabihin mo lang na, di ba, kahit ang sinungaling, hindi ibig sabihin lahat ng sabihin niya sinungaling. Yan, ang galing nun. Ang ganda nun. Ang ganda ng wisdom nun. Ang sinungaling, hindi lahat ng sasabihin niya sinungaling. Sinungalingan. O kahit na yung pare, pastor, hindi pag nilagay mo dyan, 100% na sasabihin ay totoo. That's why you test them nga per statement. Sir, yung So I'm hoping we will finish the investigation. But if you ask me my opinion, the whole truth will come out next administration pa. The same thing sa Duterte administration, whether you're pro o anti, kailan lumabas yung mas maraming katotohanan? During his administration or after? About Cory administration, whether mabango o hindi, kailan lumabas yung katotohanan? Nung panahon na ni FBR at saka ni... Yari kayo. Di ba? O sige, palagi natin ang Duterte nangurakot. Hindi ba kayo masaya sa administrasyon ng Marcos nyo natuklasan na may gantong anomalya? Palagi natin sa panahon pa ng Duterte nangyayari na to. Wala tayong pakialam dun eh. Kasi ang pinupuntos nyo, DDS kayo, DDS. Walang usapang politika rito. Pag flood control ang usapan. Kung payag ang mga DDS imbestigahan yung mga Duterte. Pero kayo hindi kayo papayag. Anong katunayan hindi sila payag? Investigasyon niya ayaw nila eh. Si Martin niya ayaw nila papuntahin sa hearing eh. 'Di ba? Marco Beta. China, Chinador. Marco Beta yung mga trolls. Marco Beta. Chinador. Yan ang katunayan eh. Ayaw nila kasi papuntahin ni Senator si Tamba. Pero yung papuntahin lang, ayaw pa rin ni ERAP. The reality is we're a very political society. And whoever tells the story gets has the resources, the human resources, the financial resources, the storytelling techniques, di ba? So sometimes time will tell or the better timing will tell you the whole of the story, di ba? So katulad ngayon, lumalabas ngayon, di ba? Pinupinterya natin 2025 budget, na tama naman. Pero lumalabas maraming ghost na sa 24 at 23. Totoo yun. 23, 24, maraming ghost. Pero hindi pa May ghost ba sa 2022 sa panahon ni Pangulong Duterte pababa? Ha? Imbestigahan nyo. Di ba kayo nakaupo? Inalis nyo na nga si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon, di ba kayo na? Imbestigahan nyo, tayo nyo imbestigahan yun. Baka wala kasi kayo makita, mapahiya kayo. Di ba? Di ba yung rason nyo, ba't tinanggal si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon? Ang sabi, tanggalin niya kasi may kinakampihan, hindi ba ayaw, pagpapunta na sa Duterte, iniiba usapan, kaya gusto nyo tanggalin si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman? Tinanggal nyo na. Wala nang paraan para yung usapin hindi malihis pa sa mga Duterte. Kayo na, nakaupo, kayo na naghahari dyan. Pag-usapan nyo ng Duterte, ba't ayaw nyo pa rin? Bakit? Baka wala kayong makita? Papahiya kayo? Yun lang yun eh. Logic lang yun eh. lumalabas ng gusto. Pero yun ang lumalabas. Well, all over the Philippines, we did our own investigation. Number one, walang ghost sa Taguig. Number two, it was all bid, etc. Ang initial information namin is marami, iba yung sa bidding, pero hindi yun yung actual contractor. So gamit ng lisensya. So I leave it up to the DPWH for their own investigation. And then dito wala kaming sinasanto, di ba? But that's the problem pagka open bidding, di ba? Pag open bidding, anyone can win. But that's precisely why we invited you, we invited Sec Vince, walang tinatago dito. And in fact, may mga iba, may kamalian sa paggawa. So how do we fix it? So it's all about funds of DPWH, not only funds ng sino mang congressman o senate. Basta't alam kong nasa GAA siya. But yung actual details, hindi ko alam. Actually, una ko nakita yan sa internet din. Tapos bigla akong tinanong. Tapos
we sent people here to look at everything, yung natapos, etc. Then we interviewed yung gumagawa. Hindi sila empleyado na. Pero Sir, kung anong company? I don't have the details kasi I just did the preliminary but both DPWH and the local government should have all the facts and everything. Pero people are asking, Sen, why leave the investigation to the DPWH when in fact sila yung nagpag-ibig kasama yung mga It's everywhere eh. I mean, sa Pasig City, kay Vico, meron din. Kay Mayor Magalong, meron din. So when I say leave it to the investigation, DOJ, Ombudsman, DPWH, and we have a new DPWH. So the people they're investigating are new people, di ba? So it's self-serving for politicians to investigate themselves. But it's katangahan for me not to even ask questions. Diba? So we ask preliminary questions, satisfy ourselves. If we find something deep, then we will ask for whatever kind of investigation. That's why at the start of this, sinabi ko sa lahat, open books, transparent, tignan nyo lahat. And ang request ko lang, sabay-sabay gawin. Para nga hindi yung may tinitignan, may tinititigan. Okay? Thank you. Okay, maraming salamat po sa inyo. Isang makabuluhan talakayan to na dito talagang yung partial report na yan, kailangan talaga. Ang pinakatama po talaga lahat, maimbestigahan mo sa hearing ang isang tao. Yun po, kahit wag na po kayo wag na po. Kayo mga vloggers kayo, wag nyo na pagpilitan na tama kayo. Ang tama po talaga, mapaupo yan mga yan, mga pinangalanan, kasi karapatan yun ng taong bayan eh. Pasahod sila eh, taxpayer tayo. Karapatan natin yun. Huwag niyong sabihin na, huwag niyong patawag si Martin, walang kasalanan yan. Palagay natin walang kasalanan si Martin, no? Ba't ayaw niyo ipatawag, wala palang kasalanan? Di parang mas lalong, di ba, nilinisin yung pangalan niya? Di ba? Di mas lalo dapat talaga lumabas yung katotohanan na wala siyang kasalanan kasi, doon niya patunayan sa hearing? Ba't ayaw? Di ba kayo na nga nagsasabi, kung walang tinatago, ba't di pumunta? Di ba si Sara, ginagawa niya si Sara? Kung talaga walang tinatago, ba't di pumunta? Kung wala talagang kasalanan, ba't di pumunta si Sara? Di ba, lagi siya sabi yan? Pero pag kay Martin, ayaw nyo? Sige, kung sinasabi nyo kay Sara, dapat pag pumunta si Sara kung talagang walang kasalanan si Sara, ba't di umatid si Sara sa hearing? Kung sabihin namin kay Martin din yan. Kung talaga wala kasalanan si Martin, ba't di siya dumalo? Di ba? Ganun lang yon. Hindi to kasi usapang politika. Pag usapang politika, matatalo kayo eh. Usapan to kung saan lahat makikinabang. Okay, maraming salamat. Ang ganito lang po. Paalam po. At huwag nyo kalimutan syempre mag-subscribe, mag-like, at mag-komento kayo kung ano masasabi nyo sa isyong ito. Paalam po sa inyong lahat.